Simulat sa pool, ang tao ay may matinding pagnanais tuklasin at unawain ang mundo, heograpya, hangganan at mga anyong lupa at dagat. Ang sinaunang mga mapa ay konkretong patunay ng pagnanais na mailarawan sa papel ang kaalaman sa hugis ng daigdig at pagkakahati ng lupa at karagatan. Minsan, ipinapakita rin ng mga mapa ang higit pa sa simpleng hangganan at baybayin. Minsan, nagpapakita sila ng mga detalye at hugis ng lupa na hindi pa natutuklasan noon o kakaibang paglalarawan na tila sumasalungat sa opisyal na kasaysayan at mga paglalakbay. Isa sa pinakakilalang halimbawa ng imposibleng mapa ay ang mapa ni Piri Reis na ginawa noong 1513 ng isang almiranteng Otomano. Natagpuan lamang noong 1929 sa palasyo ng Topkapi sa Istanbul, ipinapakita nito ng may kahanga-hangang katumpakan ang bahagi ng baybayin ng Timog Amerika. Noong hindi pa ganap na nauunawaan at nailalagay sa mga mapa ng Europa ang ideya ng bagong mundo. Pero si Piri Reis ay hindi nag-iisa. Si Horoncius Phineus halimbawa, isang Pranses na matematiko at kartograpo na nabuhay noong ika-16 na siglo, ay gumawa noong 1500 at 31 ng isang mapa na, ayon sa ilang mga iskolar, ay tila nagpapakita ng kontinente ng Antarctica na may katumpakang hindi dapat umiiral ayon sa opisyal na kasaysayan. Ang pangunahing tanong at ang kakaibang atraksyon na bumabalot sa mga sinuunang mapang ito ay nakasalalay sa isang napaka-interesanteng katanungan. Posible kaya na ang mga gumawa ng mga ito ay gumamit ng mga sanggunian na mas matanda pa na naipasa mula sa isang nawalang sibilisasyon? Posible kaya ang may sinaunang kultura na napaka-advanced sa heograpiya at kartograpiya at ang kanilang naiwan ay mga pira-pirasong impormasyon sa atin ngayon? Gamit ang mga mapa ni Piri Reis, Horoncius Phineus at iba pang kartograpo, susuriin natin ngayon ang mga sinaunang dokumentong ito at maglalakbay sa isang malayong nakaraan na tila nabura na sa kolektibong alaala, ngunit nag-iwan ng mga kaakit-akit na palatandaang naghihintay lamang na masuri. Ngunit gaya ng dati, bago tayo sumabak sa kapanapanabik na paglalakbay na ito, na sigurado kaming tiyak na pupukaw sa inyong interes, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming channel dahil napakahalaga ng inyong suporta para sa aming ginagawa. Ang mapa ni Piri Reis ay natuklasan noong 1929 ng isang grupo ng mga historyador na nagkakatalogo ng mga artepaktong nakaimbak sa loob ng palasyo ng Topkapi sa Istanbul. Isipin ang gulat ng mga mananaliksik na makita nila ang mapanggawa sa pergamino ng balat ng gasel na detalyadong naglalarawan ng mga baybayin ng kanlurang Afrika, Europa at bahagi ng Amerika. Ang dokumentong ito na may taon 1513 ay ginagawa itong isa pinakamatandang mapa ng bagong mundo mula Europa. Ngunit may malaking problema. Ang detalye ng ilang bahagi, lalo na sa baybayin ng Timog Amerika, ay imposibleng magawa sa panahong iyon. Paano nakuha ni Piri Reis, almiranteng Ottoman, nung simula na ika-16 siglo, ang eksaktong impormasyon tungkol sa mga lugar sa mundo na kamakailan lang nadiskubre ng mga Kastila at Portuges? Ayon sa may akda, gumamit siya ng iba't ibang sanggunian tulad ng lumang mapang Europeo, dokumentong Arabe at mga kartang konektado kay Cristoforo Colombo. May mas misteryosong pagbanggit tungkol sa isang posibleng mapa ni Alejandro na maaaring dokumentong mas sinauna pa mula sa panahon ni Ptolemy o mas nauna na pinagbatayan ni Piri Reis ng ilang kaalaman. Ang mapang ito ay iginuhit noong taong 1513 ng kamay ni Piri, anak ni Hachi Mehmed, na kilala bilang pamangkin ni Kemal Reis. Maawa-nawa ang Diyos sa kanila. Ito ay binuo gamit ang halos 20 mapa, kabilang ang mga mapa ng mundo na ginawa noong panahon ni Alejandro. May Arabong mapa ng Hind, Sind, Sina, pati mga mapa ng Portuges at kay Colombo. Mula sa bawat isa sa mga ito ay kinuha kung ano ang pinakatotoo upang ang dakilang dagat na tinatawag na kanlurang karagatan ay maipakita sa kabuuan nito. Sa ganitong paraan, lahat ng baybayin at mga isla ng mga rehiyong iyon ay naiguhit at nailagay sa mapang ito. Posible ngang si Piri Reis ay wala namang ginawa kundi kopyahin o muling ayusin ang mga sinaunang mapa na minana mula sa napakatandang nakaraan.
Ilan sa mga independentang iskolar tulad ni Charles Hapgood, propesor ng kasaysayan ng Agham, ay nagsabing may mga anakronistiko na katangian ang mapa ni Piri Reis, na nagpapahiwatig na siya ay kumuha ng misteryosong kaalaman tulad ng tungkol sa isang matandang sibilisasyong naglaho na. Sobrang eksakto ng baybay ng Timog Amerika ayon kay Piri Reis para sa panahong yon. Bukod dito, ang pagkakaroon ng mga sanggunian sa halos tamang latitude ay nagpapakita ng paggamit ng mga teknik sa pagsukat tulad ng spherical projection na di pa naaabot ng mga heograpo noong ika-16 na siglo sa ganong paraan. Babalikan natin ito mamaya, pero bago magpatuloy, may kailangan tayong linawin. Maraming aklat-aralin at babasahin ang nagsasabing bago si Cristoforo Colombo, iniisip ng karamihan na ang mundo. Sa totoo lang, napatunayan na ng mga sinaunang Griego ang pagiging bilog ng mundo. Isipin si Pythagoras na nagpaliwanag tungkol sa bilog ng mundo at si Eratosthenes na tumpak na sukat ang circumference nito gamit ang anino ng araw sa dalawang magkaibang lugar. Sa mundong Islamiko noong gitnang panahon, inaral at pinalawak ng mga heograpo ang kaalaman at nagdagdag ng bagong obserbasyon. Noong Renaissance, kaya naman, ang ideya na ang mundo ay isang globo ay matibay nang nakatanim sa isipan ng mga iskolar. Ang imahe ni Colombo na kinukumbinsi ang mga hari ng Espanya sa bilog na mundo laban sa paniniwalang patag ang mundo ay bunga ng huling interpretasyon at romantikong salaysay na nabuo sa sumunod na mga siglo. Noong gitnang panahon at Renaissance, ang geographical na kaalaman ay naipapasa sa pamamagitan ng Portolano, sinaunang mapa ng dagat, ulat ng paglalakbay at pasalitang patotoo. Dahil sa estratehikong lokasyon, naging tagpuan ng kultura at kalakalan ang Imperyong Ottoman sa pagitan ng silangan at kanluran. Hindi nakapagtataka kung gayon na ang isang kartograpong Ottoman ay maaaring makakuha ng malawak na uri ng mga sanggunian, ngunit saan nga ba nagmula ang mga orihinal na sangguniang ito? Pinakakaakit-akit na teorya ay may ugnayan ng kaalaman mula pa bago ang Malaking Baha o panahong pre-classical, at na ang mga Griego, Romano, Arabo at kalaunan ang mga Europeo ay namana ang bahagi ng nilalaman nito. Hindi nila ganap na naintindihan ang mga teknik ng pagsukat ng orihinal na may akda. Si Piri Reis, gaya ng ibang kartograpo, ay maaaring nakakuha ng mga piraso ng sinaunang pamanang ito, muling inayos at pinagsama sa mga bagong balita ng paglalakbay. Sa mga mapang ganitong konteksto, tiyak na matatagpuan natin ang kay Orontius Phineus, matematikong kartograpo mula Pransya. At noong 1531, naglatala siya ng isang mapa ng mundo sa cordiform projection, ibig sabihin ay hugis puso, kung saan may mga detalyeng ipinakita na hindi niya maaaring alam dahil sa panahong yon ay hindi pa ito kilala. Ang pumupukaw ng imahinasyon ng mga nag-aaral ng mapang ito ay ang paglalarawan ng katimugang kontinente kung saan malawak na lupa ang nakasaad. Sa Polo Sur, nahiwalay sa Timog Amerika at Aprika na makikitid na lagusan ng karagatan. Napansin ng ilang may akda na ang hugis ng katimugang kontinente ay kahawig ng mga hangganan ng Antarctica. Bagaman bahagyang walang yelong tumatakip dito ngayon, ang kawalan ng yelo ay isang kawili-wiling elemento sa ating pagsusuri. Huling nakita ang Antarctica na walang yelo sa baybayin mga 12,000 taon nang nakalipas noong paglipat mula Pleistocene papuntang Holocene. Paano nalaman ng kartograpo noong ika-16 na siglo ang ganitong detalyeng geographical? Karamihan sa mga akademiko ay naniniwalang si Orontius Phineus ay sumusunod lang sa tradisyong Ptolemaico na nagpapalagay ng malawak na Terra Australis, isang di kilalang lupa na kailangan para magbalanse ng masa ng kontinente sa hilaga. Ang mga sinaunang Griego at Romano ay naniniwalang ang mundo ay isang balanseng kabuuan. Kung sa iladang hemispero ng planeta ay may malawak na masa ng kontinente, pinaniniwalaan na dapat mayroong kasing laking bagay sa timog hemispero para mapantayan o mabalanse ang distribusyon ng mga lupa. Ngayon, alam natin na hindi ganon dahil mas maraming lupa sa hilagang hemispero kaysa sa timog. Ayon sa ilang mananaliksik, hindi sapat ang tradisyong Ptolemaico para ipaliwanag ang lahat ng anomalaya sa mga sinaunang mapa.
Ayon sa mga independenteng historiador, posibleng naimpluwensyahan ng pananaw na ito ng mga lumang mapa na nagpapakita ng Antarctica bago ito natakpan ng yelo. At kaya naman, merong tila pagkakatulad sa pag-ita ng mapa ni Piri Reis at ng mapa ni Orontius Phineus. Mas kapana-panabik ang senaryong ito dahil sa pagkakatulad ng mga lugar sa mapa ni Orontius Phineus at sa kasalukuyang Antarctica. Kapag inilapat ito sa modernong planispero, makikita ang malinaw na pagkakatugma sa kontinente ng yelo, lalo na sa Antarctic Peninsula. Totoo ring may hindi pagkakatugma sa mapa ni Orontius Phineus at kontinente ng Antarctica. Kung ipagpalagay nating mula ito sa mga kopya ng kopya at tumutukoy sa matagal na panahon, maaring normal lang ito. Maaring dahil ito sa mga pagkakamali o mga pagbabago na ginawa ng iba't ibang mga may akda, o kaya naman ay dahil sa pagbabago ng anyo ng isang teritoryo na dulot ng iba't ibang mga sako na nakaapekto sa planeta. Pero, gaya ng sabi natin, marami ang dokumento. Dapat ding banggitin ang mapa ni Philippe Boichet, isang Pranses na heograpo noong ika-18 siglo na nagmungkahi ng mapa. Larawan ng Antarctica na walang yelo, kitang-kita ang dalawang malalaking isla na pinag-iiwalay ng panloob na dagat. Ang ganitong ayos ay napaka-interesante dahil nakakagulat na tumutugma ito sa mga resulta ng makabagong pananaliksik tungkol sa geological na anyo ng kontinente ng Antarctica. Nasa ilalim ng polar na yelo ay may mga bahagi ng dagat at mga hanay ng bundok na halos kapareho ng makikita natin sa mapa ni Boichet. Idinadagdag pa rito ang isa pang kilalang mapa, ang gawa ng tanyag na kartograpang Flemish na si Gerardo Mercator, kung saan makikita rin dito ang isang kontinente ng Antarctica na may malawak na sukat. Sa mga liham ni Mercator, may mga sanggunian sa sinauna at medieval na pinagkukunan tulad ng mga sinaunang tala ni Jacobus Nugent, isinulat sa Latin at Ulandes na naglalarawan ng dikilalang lupain. Bagaman ang karamihan sa nilalaman ay marahil katang-isip, hindi dapat agad isantabi ang posibilidad na may totoong kaalaman na naipasa at hinaluan ng mga alamat. Hinahanap ko sa arkibo ang mga palatandaan na iniwan ni Nugent na sinulat sa Latin at sa sarili niyang wika. Maraming kabanata ang nawawala at ilang bahagi ay malabo. Gayunpaman, batay sa mga ulat ng mga marinero mula Hilaga, tila may halong katotohanan, alamat at kamangha-manghang kwento. Tulad ng nakita natin, maraming mga mapa ang naglalarawan ng pag-iral ng kontinente ng Antarctica at lahat ng ito ay bago pa talaga natuklasan ng kontinente. Nakita rin natin na mula pa noong unang panahon ay may malinaw ng kaalaman tungkol sa pagiging bilog ng daigdig. Ang ideya ng patag na daigdig ay katang-isip lang ng nakaraan at lumitaw lang kalaunan. Tingnan ninyo ang mga mapang ito, pero marami pang iba. Hindi maiwasang isipin na kung iisa lang ang mapa na may ganitong mga anomalaya, maaari nating isisi ito sa pagkakamali o tsamba lamang. Pero dahil maraming mapa ang nagpapakita ng ganitong mga kakaibang bagay, mahirap isipin na nagkataon lang ito. Kaya mapapaisip ka kung may iba pang dahilan. Karaniwang inuugnay ang pag-iral ng mga kakaibang ito sa tradisyong Ptolemaico at tsura ng balanse ng mga kontinente. Ayon sa mga historiador, ang kontinente sa mapa ni Piri Reis na inakalang Antarctica ay sa katunayan karugtong lang ng Timog Amerika. Ang kakaibang posisyon nito ay maaaring ipaliwanag bilang simpleng pagkakamali sa pagbuo marahil dahil sa paggamit ng ilang Portuguese na mapa na naapektuhan ng kasunduan sa Tordesillas. Noong 1474, itinakda nga ang tinatawag na Linea de Demarcación na kilala rin bilang Linea Dorey na siyang magtatakda kung aling mga bagong tuklas na lupa ang mapupunta sa mga Kastila at alin naman sa mga Portuges. Ang mga lupaing kanluran ng linyang ito ay napunta sa Espanya at ang silangan naman ay sa Portugal. Maaring apektuhan ng mga interes na geopolitical ang mapa ni Piri Reis. Ang maling posisyon ng baybayin ng Timog Amerika na lumilihi sa silangan ay maaring galing sa maling ulat. Maaring sinadya ito para bigyan ng mas maraming lupa ang Portugal sa pamamagitan ng paglilipat sa silangan. Pero sigurado ba tayong sapat ang linya de demarkasyon at Ptolemaic na konsepto para itanggi ang posibilidad ng isang sinaunang lungsod? Isang maunlad na sibilisasyon na kaya nang iguhit ang mapa ng mundo ng may nakakamanghang katumpakan. Karamihan ng kultura sa mundo ay may kwento, alamat o mito tungkol sa sinaunang sakunang sumira sa isang sibilisasyon.
Mula sa kwento ng Biblia tungkol sa Malaking Baha, mga kwento ng Mesopotamia kay Gilgamesh, mito ng India at alamat ng 4 na araw ng mga Aztec, makikita ang pagkahumaling sa isang mapanirang pangyayaring malawak ang saklaw. Platon. Sa kanyang mga dialogo na Timeo at Critia, ikinuwento niya ang Atlantis, isang isla sa kabila ng mga haligi ni Hercules na namayani sa malaking bahagi ng mundong kilala noon. Pagkatapos, lumubog sa isang mapaminsalang araw ng kapahamakan. Posible kayang ang mga kakaibang bagay sa sinaunang mapa ay refleksyon ng kolektibong alaala noon? Konektado ito sa isang matinding sakuna noong pagtatapos ng huling panahon ng yelo mga 12,000 taon na ang nakalipas. Posibleng may pasa ng mga nakaligtas mula sa maunlad na sibilisasyon ang kanilang kaalaman sa susunod na henerasyon. Mga mapa at kaalamang geographical na paulit-ulit kinopya, binago at hinati sa pagdaan ng milenyo. Nauwi ito sa mga imposibleng mapa na hanggang ngayon ay nagdudulot pa rin ng tanong at kuryosidad. Isa sa mga unang sumuporta sa hypothesis na ito ay ang historiador na si Charles Hapgood na sa pagsusuri ng mga pinakamatandang mapa, napansin niya ang mga paglalarawan ng mga lupain na hindi maaring kilala. Bukod pa rito, nakita niyang may palatandaan ng advance na paggawa ng mapa na hindi pa dapat alam noong taong 1,500. Balikan natin ang pagsusuri sa mapa ni Piri Reis. Gaya ng nabanggit natin, ang baybay ng Timog Amerika ay mukhang kakaiba ang kurba. Ayon kay Hapgood, ang pagbaluktot ay hindi sanhi ng maling pagsukat o sinadyang binago para sa layuning pampolitika gaya ng pagbabago ng hangganan upang pabora ng Portugal o Espanya. Sa halip, tila ito ay palatandaan ng sopistikadong teknik sa paggawa ng mapa gamit ang spherical projection, hindi patag na representasyon. Tila ipinapahiwatig ng mga elementong ito na gumamit ng spherical trigonometry ang orihinal na gumawa ng mapa, isang advanced na paraan ng pagkalkula ng distansya at anggulo sa hubog na ibabaw na kilala lang sa makabagong panahon. Ibig sabihin, isinasaalang-alang ng gumawa ng orihinal na mapa ang bilog na mundo at inangkop ito sa patag na ibabaw. Sa pagdaan ng panahon, nawala ang kaalaman sa matematika at kartografiya, kaya't hindi na lubos na naintindihan ng mga sumunod na henerasyon ang mga sinaunang mapa. Kaya ang mga sumunod na kartograpo ay nagkopya na lang ng mga dokumento nang di alam ang tunay na kahulugan ng estruktura. Ito ang nagdulot ng mga tila anomalya na nakikita natin ngayon sa mga kahanga-hanga at misteryosong mapang ito. Salamat! Upang ibuod ang ating mga napag-usapan hanggang ngayon, masasabi natin na mayroong serya ng mga sinauna at misteryosong mapa na naglalarawan ng mga lupain na may kamangha-manghang katumpakan. At hindi lang yon. Ipinapakita ng ilan ang Antartiko kahit hindi pa ito kilala nung ginawa ang mga mapa. Lahat ng ito ay tila palatandaan ng isang sibilisasyon na nauna pa sa mga kilala natin, isang sibilisasyon na mayroong mas mataas na kaalaman tungkol sa ating planeta. May isang hindi kilalang sibilisasyong kayang maglayag sa lahat ng karagatan at gumawa ng eksaktong mapa ng mundo. Hindi maiwasang iugnay ito sa mga arkeolohikal na natuklasan sa mundo na hanggang ngayon ay misteryoso pa rin. Isipin natin ang mga kultura Mesoamerikano, sibilisasyon ng Indus, mga taga-Mesopotamia at sinaunang Ehipto. Bukod dito, nadagdag pa ang mga bagong tuklas sa Göbekli Tepe at Pumapunku. Ang lahat ng ito ay konektado sa isang tiyak na sandali sa kasaysayan, isang petsang laging lumilitaw. Pinag-uusapan natin ang 12,900 taon nang nakalipas nung huling nasilayan ang mga baybayin at kalupaan ng Antartiko na wala pang yelo. Sumunod dito ang isang panahon ng misteryosong kaguluhan na nagdulot ng biglaang paglamig ng halos 1,200 taon na nagresulta sa malawakang pagkalipol ng maraming malalaking hayop tulad ng mammoth, mastodon, tigre na may mahahabang pangil at iba pang malalaking halamang kumakain at mandaragi. Ang 12,900 taon nang nakalipas ay kilala rin sa mga alamat at pinakalumang tradisyon ng iba't ibang kultura sa mundo. Isang paglalakbay sa mga kultura ng nakaraan mula sa mga Sumerian hanggang sa mga Maya, mula sa mitolohiyang Vediko hanggang sa mitolohiyang Biblikal. Maari nating piliing baliwalain ang lahat ng ito, maari nating isipin na lahat ng ito ay bunga lamang ng pagkakataon, ngunit kung hindi natin ito sisyasatin sa ganitong direksyon, nanganganib tayong mabura ang isang mahalagang bahagi ng ating nakaraan at malay natin marahil pati na rin ng ating hinaharap. Sa puntong ito, interesado kaming malaman ang inyong opinyon, ano ang masasabi ninyo tungkol sa mga sinaunang mapa na tinalakay natin ngayon.
Isa itong bagong pahiwatig na nag-aanyaya sa atin na siyasatin ang isang nakalimutang pahina ng ating kasaysayan. Ipaalam ninyo sa amin sa mga komento kung ano ang inyong opinyon. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, huwag kalimutang mag-subscribe dahil mahalaga ang suporta nyo sa amin. Alla prossima storia.